Araling Panlipunan 5, Term 1, Week 9. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay Paglaganap at katuruan ng Islam sa Pilipinas at ang Sultanato. Matatag Curriculum. Hello kids, it's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for the latest video. Have fun learning, kids! Mga kasanayan at layuning pampagkatuto. Natatalakay ang pagdating at paglaganap ng Islam. Una, nasasabi ang mga pangyayari sa pagdating at paglaganap ng Islam. Pangalawa, naiisa-isa ang mga paniniwala sa Islam noong sinaunang bayang Pilipino. Pangatlo, nagagawa ang mga gawain o aktibidad patungkol sa Islam. Naiisa-isa ang mga paniniwala sa Islam noong sinaunang bayang Pilipino. Una, naibibigay ang kahulugan ng konsepto ng kalinangan at uri nito. Pangalawa, nasusuri ang mga paniniwala, relihiyon at tradisyon ng sinaunang bayang Pilipino. Pangatlo, naiisa-isa ang iba't ibang uri ng sinaunang sining, pagpapalamuti at arkitektura patungkol sa Islam. Pang-apat, nagagawa ang mga aktibidad bilang pagpapahalaga sa paniniwala sa Islam noong sinaunang bayang Pilipino. Unang araw. Tayo ay magkaroon ng isang munting balik-aral. Sa pamamagitan ng gawain bilang isa, hulaan mo ako. Hulaan ang nasa larawan sa pamamagitan ng pagpuno o pagsulat ng wastong titik sa bawat kahon. Narito ang unang larawan. Ano ang tawag sa larawang ito? Ang mga nawawalang titik ay O, S, at U. Ang nabuong salita ay Moske. Pangalawang larawan. Ano ang tinutukoy ng larawang ito? Ang mga nawawalang titik ay M, U, I. Kaya ang nabuo nating salita ay Muslim. Pangatlong larawan. Ano ang tinutukoy ng larawang ito? Ang mga nawawalang titik ay Q, U, R, A. Kaya ang tawag sa larawang ito ay Quran. Para naman sa gawain bilang dalawa, magsalaysay para sa kasaysayan. #isipin at ibahagi. Panuto, gamit ang infographic template sa baba, magbahagi ng inyong nalalamang salita o konsepto tungkol sa paniniwala ng mga Muslim. Narito ang aking mga halimbawang salita. Halimbawa, ang pangalang Allah, tawag ng mga Muslim sa iisang Diyos. Ramadan, ito ang banal na buwan kung kailan nag-aayuno ang mga Muslim mula madaling araw hanggang paglubog ng araw. Idil Fitr, ito ang pagdiriwang na nagtatapos sa Ramadan. Idil Adha, ito ang mahalagang pagdiriwang na nauugnay sa Hajj at pagsunod sa Diyos. Para naman sa gawain bilang 3, column notes. Panuto, itala ang mga nalalaman o napag-aralan patungkol sa Islam gamit ang mga column. Maaring gumamit ng notes sa pagtatala nito. Narito ang aking halimbawang sagot. Para sa pangunahing ideya, ito ay ang moske. Ang detalye at paliwanag tungkol sa moske ay lugar ng pagsamba at pananalangin ng mga Muslim. Ang dahilan ay dito sila sama-samang nananalangin at sumasamba. Ang epekto nito ay napapatibay ang pagkakaisa ng mga Muslim.
para sa talasalitaan o kahulugan nito ay moske, lugar ng pagsamba. Halimbawa o pangungusap, pumupunta ang mga Muslim sa moske upang manalangin. Narito ang isa pang halimbawa. Para sa pangunahing ideya, ito ay ang Quran. Detalye at paliwanag. Ito ay banal na aklat ng Islam na naglalaman ng mga aral at gabay. Ang dahilan ay ginagamit ito bilang gabay sa pamumuhay. Ang epekto nito ay nagiging gabay sa kanilang pamumuhay. Talasalitaan o kahulugan. Ang Quran ay banal na aklat ng Islam. Halimbawa o pangungusap. Binabasa ng mga Muslim ang Quran bilang gabay sa kanilang pananampalataya. Suriin ang larawan at sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Unang katanungan, sino-sino ang nakikita mo sa larawan? Tama! Ang mga nasa larawan ay si tatay, nanay, ate, kuya, lolo at lola. Pangalawang tanong, ano kaya ang kanilang relihiyon? Tama! Ang kanilang relihiyon ay Muslim. Pangatlong tanong, bakit mo nasabing sila ay mga Muslim? Tama! Masasabi nating sila ay mga Muslim dahil sa kanilang kasuotan. Pang-apat na tanong, saang bahagi ng Pilipinas makikita ang karamihan sa kanila? Tama! Karamihan sa kanila ay makikita sa Mindanao. Panglima, sila ba ay mga mamamayang Pilipino tulad mo? Opo. Tara na, lakbay tayo. Panoorin ang isang video patungkol sa paglaganap ng relihiyong Islam. Bisitahin lamang ang link na ito at mapapanood ninyo ang video na ito. Ito ay may pamagat na Paglaganap ng Relihiyong Islam sa Pilipinas, Timeline. Konsepto bilang isa. Paglaganap ng Islam. Dahil sa pakikipagkalakala ng mga sinaunang Pilipino sa mga Arabong Muslim noong 1210, ay nakarating sa Pilipinas ang isang mahalagang kontribusyon sa mayamang kultura ng mga Pilipino, ang relihiyong Islam. Dumating sa Sulu si Tuan Mashayka, ang itinuturing na kauna-unahang nagpakilala ng Islam sa Pilipinas noong 1280. Taong 1380 ay dumating si Karim ul Makdum mula sa Malacca at nangaral ng Islam sa Sulu. Matagumpay na nahikayat ni Raha Baginda ang ilang katutubo na lumipat sa relihiyong Islam nang dumating siya sa Sulu noong 1390. Taong 1450 nang dumating mula sa Palembang si Abu Bakar nang ipalaganap niya ang Islam sa Sulu. Pinagkalooban siya ng pangalang Sharif ul Hashim nang maging kauna-unahang sultan nang itinatag niyang pamahalaang batay sa sultanato ng Arabia. Sa panahon niya ay mabilis na lumaganap ang Islam sa Sulu. Mula sa Mindanao ay mabilis na lumaganap ang Islam sa Luzon at Visayas. Gayunpaman, mabilis ding natuldukan ang paglaganap na ito pagdating ng mga Espanyol. Nagtungo ang mga Pilipinong Muslim sa katimugang bahagi ng Pilipinas upang mapanatili ang kanilang pagsasarili, kaya patuloy pa ring pangunahing paniniwala ang relihiyong Islam sa rehiyon ng Mindanao. Islam. Ang Islam ang pangalawa sa pinakamalaking relihiyon sa mundo. Ito ay itinatag ni Propetang Muhammad sa Saudi Arabia. Ito ay hango sa salitang Arabe na ang ibig sabihin ay kapayapaan o ganap na pagpapailalim kay Allah. Ang tawag sa Diyos ng Islam ay Allah at ang tawag sa mga tagasunod nito ay Muslim. Ang banal na aklat ng Islam ay Quran o Quran. Naglalaman ito ng mga salita at katuruan ni Allah na inihayag kay Propetang Muhammad. Ang salitang Arabe na ibig sabihin, pagsuko o pagsunod, itinatag ni Propeta Muhammad.
Sa larawang ito, ipinapakita ang larawan ni San Gabriel. Si San Gabriel ang nagpakita kay Propeta Muhammad upang ipangaral ang Islam. Sa mapang ito naman, ipinapakita ang simula ng Islam. Nagsimula ang Islam noong ika-7 siglo o 7th century sa tangway ng Arabia. Saan pa lumaganap ang Islam? Narito ang mga bansa kung saan lumaganap ang Islam. Una, Indonesia. Pangalawa, Philippines. Pangatlo, Africa. Pang-apat, India. At panglima, Spain. Sa mga bansang ito lumaganap ang Islam. Pagsilang ng Islam sa Pilipinas. 13th siglo sa pamamagitan ni Sharif Makdum sa Sulu. 1390 sa pamamagitan ni Raha Baginda. 1450 sa pamamagitan ni Abu Bakar sa Hulo. 1475 sa pamamagitan ni Sharif Kabungsuan sa Maguindanao. Pagsilang ng Islam. Allah, Subhanahu wa Ta'ala ang tawag sa kanilang Diyos. Muslim, tawag sa mga tagasunod nito ay mapayapang nilalang. Moske, simbahan ng mga Muslim. Quran o Koran, banal na aklat ng mga Muslim. Mecca, pinakabanal na pook na matatagpuan sa Arabia. 10 datu. Ang 10 datu ay sina Datu Puti, Datu Sumakwel, Datu Bangkaya, Datu Dumalugdog, Datu Paiburong, Datu Paduhinog, Datu Lubay, Datu Dumangsil, Datu Kalantsaw, at Datu Balensula. Ngayon naman ay dumako na tayo para sa pamproseso at pangunawang katanungan. Ano ang mga pangyayari na sa pag-usbong ng Islam sa Pilipinas? Nakarating ang Islam sa Pilipinas sa pamamagitan ng pakikipagkalakalan ng mga sinaunang Pilipino sa mga Arabong Muslim. Dumating sina Tuan Masyaika, Karim ul Makdum, Raha Baginda at Abu Bakar na nagpakilala at nagpalaganap ng Islam, lalo na sa Sulu at Mindanao. Naging mabilis ang paglaganap nito hanggang sa dumating ang mga Espanyol. Pangalawang tanong, ano ang mga mahalagang impormasyong iyong nalaman patungkol sa Islam? Ang Islam ay isang relihiyon na itinatag ni Propeta Muhammad sa Saudi Arabia. Ang Diyos ng mga Muslim ay tinatawag na Allah at ang mga tagasunod nito ay tinatawag na Muslim. Ang banal na aklat ng Islam ay Quran o Koran. Sa Pilipinas, pangunahing sinusunod ang Islam sa ilang bahagi ng Mindanao. Pangatlong tanong, sino-sino ang mga maimpluwensyang mga tao na nagpausbong pa ng relihiyong Islam dito sa Pilipinas? Kabilang sa mga maimpluwensyang tao sina Tuan Masyaika, Karim ul Makdum, Raha Baginda at Abu Bakar o Sharif ul Hashim. Malaki ang kanilang naging papel sa pagpapalaganap ng Islam sa Sulu at iba pang bahagi ng Pilipinas. At para naman sa pang-apat na tanong, sa iyong palagay, paano tinitingnan ng ating mga kababayan ang relihiyong Islam? Dapat nating tignan ang Islam ng may paggalang, pag-unawa at pagtanggap dahil ito ay mahalagang bahagi ng kultura at kasaysayan ng ilang Pilipino. Mahalaga ring igalang ang paniniwala ng bawat tao kahit magkakaiba ang kanilang relihiyon. Para naman sa gawain bilang 4, ugnay-unawa, #ating ilapat at iugnay. Panuto, pumili ng salita sa loob ng kahon na naglalarawan sa mga tinutukoy na pangungusap. Ang mga salitang maaaring piliin ay Mindanao, Pilipino,
mangangalakal, sulu, paramis, tuan masyaika. Una, ang mga patlang ay mayroon ng sistema ng pananampalataya noon bago pa man dumating ang mga Muslim. Anong tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay Pilipino. Ang mga Pilipino ay mayroon ng sistema ng pananampalataya noon bago pa man dumating ang mga Muslim. Pangalawa, ang relihiyong Islam ay dala ng mga patlang na Arabong Muslim. Ano ang nawawalang salita? Tama! Ito ay mangangalakal. Ang relihiyong Islam ay dala ng mga mangangalakal na Arabong Muslim. Pangatlo, mula sa patlang sa Mindanao, ang relihiyong Islam ay mabilis na lumaganap sa Visayas at Luzon. Ano ang nawawalang salita? Tama! Ito ay Sulu. Mula sa Sulu sa Mindanao, ang relihiyong Islam ay mabilis na lumaganap sa Visayas at Luzon. Pang-apat, Islam ang pangunahing paniniwala sa lugar ng patlang. Anong nawawalang salita? Tama! Ito ay Mindanao. Islam ang pangunahing paniniwala sa lugar ng Mindanao. At panglima, itinuturing si patlang ang kauna-unahang nagpakilala ng Islam sa Pilipinas. Anong nawawalang salita? Tama! Ito ay Tuan Masyaika. Itinuturing si Tuan Masyaika ang kauna-unahang nagpakilala ng Islam sa Pilipinas. Ikalawang araw. Konsepto bilang dalawa. Paniniwala at kultura ng mga Muslim. Pag-aralan natin ang 5 haligi ng Islam or 5 pillars of Islam. Una ay ang Shahada. Ito ang pagbigkas ng walang ibang Diyos kundi si Allah at si Muhammad, ang propeta ni Allah. Ang pangalawa ay ang Salat. Ito ang pagdarasal ng 5 ulit sa isang araw na nakaharap sa Mecca o banal na pook ng mga Muslim. Pangatlo ay Zakat. Ito ang pagbibigay ng tulong o limos na pananalapi sa mga mahihirap na kapatid ng mga Muslim. Pang-apat, Saum. Ito ay ang pag-aayuno sa panahon ng Ramadan o kaganapang pangrelihiyon ng mga Muslim. At Hajj. Ito ang paglalakbay sa Mecca. Paniniwala ng Islam. Pinapayagan ng Islam ang polygamy o ang pagkakaroon ng mahigit pa sa isang asawa kung may kakayahan ng mga lalaki na buhayin ang mga ito. Pinagbabawalan din nito ang pagsusugal, paggawa ng imaheng pangrelihiyon, pag-inom ng alak, at lalo na ang pagkain ng karne ng baboy. Kulturang Muslim. Pamahalaang sultanato. Sultan, ang pinakamakapangyarihan at katuwang sa pamamahala. Rahamuda, ang tagapagmana ng trono. Dayang, ito ay ang prinsesa. Kali, ito ay ang tagahukom. Wazir, ito ang punong ministro. Sari-manok, ito ay sagisag ng pagkakaroon ng dugong bughaw, katanyagan, kayamanan, karangalan. Okir, ito ay disenyong pakurba-kurba o katutubong tradisyon ng pag-uukit. Epiko, darangan, mula sa Maranao. Indarapatra and Sulaiman, mula sa Maguindanao. Parang Sabil, mula sa Tausog. Para naman sa gawain bilang 5, tuklas-lutas ang ipamalas. Panuto, puna ng tamang datos ang talahanayan ng paghahambing sa Islam sa sinaunang relihiyon at ang relihiyong iyong kinabibilangan.
Narito ang mga batayan ng paghahambing: pangalan ng Diyos, banal na aklat, mga pinuno sa pagsamba, paniniwala sa kanilang Diyos. Sa pangalawang kolum, isulat ang may kaugnayan sa Islam. Pangatlong kolum, isulat naman ang sinaunang rehiyon, animismo. Sa pang-apat na kolum, isulat ang relihiyong kinabibilangan. Ikatlong araw. Para naman sa gawain bilang 6, refleksyon, Islam sa Pilipinas. Panuto. Sa bahaging ito, itatala ninyo ang mga impormasyon o detalyeng inyong nakalap o naunawaan sa aralin. Gawing gabay ang makikitang chart. Sa unang kolum, magsulat kayo ng 3 bagay na bagong natutunan ninyo tungkol sa paglalaganap at katuruan ng Islam sa Pilipinas at ang sultanato. Sa pangalawang kolum, magsulat ng 2 tanong tungkol sa paksa. At sa pangatlong kolum, magsulat naman ng 1 bagay na gusto nilang paalalahanin ang sarili tungkol sa leksyon na ito. Ika-4 na araw. Para sa gawain bilang 8, tayahin ang mga nilalaman. Panuto. Letter A, lagyan ng check kung ang ipinapahayag ng pangungusap ay tama at X kung mali. Isulat ang iyong sagot sa isang sagutang papel. Una, ang relihiyong Islam ay dala ng mga mangangalakal na Arabong Muslim. Ito ba ay check o X? Tama, ito ay check. Pangalawa, si Tuan Mashayikha ang itinuturing na kauna-unahang nagpakilala ng relihiyong Islam sa Pilipinas. Ito ba ay check o X? Tama, ito ay check. Pangatlo, unang lumaganap ang relihiyong Islam sa Mindanao. Ito ba ay check o X? Tama, ito ay check. Pang-4, si Raha Baginda ay hindi nagtagumpay sa paghikayat ng ilang katutubo sa Sulu na lumipat sa relihiyong Islam. Ito ba ay check o X? Tama, ito ay X. Pang-5, mula sa Mindanao ay mabilis na lumaganap ang relihiyong Islam sa Luzon at Visayas. Ang pahayag ba ay check o X? Tama, ito ay check. Para naman sa letter B, isulat sa sagutang papel ang salitang tama kung wasto ang pangungusap at mali kung hindi. Pang-6, dala ng mga mangangalakal na Espanyol ang relihiyong Islam kaya ito nakarating sa Pilipinas. Ang pahayag ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay mali. Pang-7, si Sharif Kabungsuan ang nagtatag ng pamahalaang sultanato sa Sulu. Ang pahayag ba ay tama o mali? Magaling! Ang pahayag ay tama. Pang-8, ang relihiyong Islam ay isang mahalagang impluwensyang umambag sa kultura ng mga Pilipino. Ang pahayag ba ay tama o mali? Magaling! Ang pahayag ay tama. Pang-9, nang dumating ang mga Espanyol, nagtungo ang mga katutubong Muslim sa katimugang bahagi ng Pilipinas upang mapanatili ang kanilang pagsasarili. Ang pahayag ba ay tama o mali? Magaling! Ang pahayag ay tama. At pang-10, unang lumaganap ang relihiyong Islam sa Luzon. Ang pahayag ba ay tama o mali? Magaling! Ang pahayag ay mali.
Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayo natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thank you for watching!